As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Joy in my soul. Can't explain, I can't explain it, but I know. Oh, it's you, it's you. Light. Oh, I'm feeling so light, like the weight has been lifted. Hey! Yes, Jesus! Jesus, you are my breakthrough. Hey! Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. 1, 2, let's go. That's with me. Hey! It's you. Jesus. 'Cause Jesus, you are my breakthrough. Hey! Oh, it's you. Yeah! Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose. Now I'm free. Now I'm free, yeah. There is nothing holding me. Now I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm Cause now I'm Now put your hands up. No weapon formed against me will overcome. Amen. The enemy is defeated. Jesus is won. No weapon formed against me. Come on, declare it. Will overcome. The enemy is defeated. Jesus is won. No weapon formed against me, hey, will overcome. The enemy is defeated. Jesus is won. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus is won.
defeated. Say, Jesus is won. The enemy's defeated. Say, Jesus is won. The enemy's defeated. Jesus is won. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Let us pray. Let us pray. Pwede bang tumayo tayong lahat sa presence ni Lord? Be honest. Maging totoo ka sa sarili mo ngayon. Nandito tayo para damayin ang presensya ng Diyos. At hindi lamang yon, makinig tayo ng salita ng Diyos para paglabas natin dito, meron tayong panibagong gagawin. May direksyon ang buhay natin, alam natin ang tama, alam natin ang mali. Pero pipiliin natin ang tama at gagawin natin ang tama. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Let us ask God today. Father, we come to you with boldness that we are your sons and daughters. You are our Father. Thank you, Father, for creating us in your image and likeness. Thank you, Father, for introducing us relationships. Thank you, God, for the gift of life, the gift of family, the gift of relationship. Lord, ino-orchestrates mo lahat ng mga bagay, Panginoon, para sa glory mo. And Father, right now, help us to receive love. Help us to receive forgiveness. And also, God, to give love and to give forgiveness. Thank you, Father. Bless each and every one of us in this place. And we acknowledge your presence, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God. He is amazing God. May matinding gagawin si Lord sa buhay natin. Bigyan mo ng high five ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you are a champion. No, sa kalan naman, bigyan mo, you are a champion. Sa likuran, you are a champion. Ang lahat ng anak ng Diyos, champion. Walang talunang anak ng Diyos. Maganda po na maging fruitful po tayo. So sabihin mo sa katabi mo, fruitfulness. No, alam nyo ba, ang fruitfulness ay hindi yan pangarap. Ang fruitfulness, yan ay resulta. Fruitfulness is just a byproduct of holiness and prayer. So, fruitfulness is just a byproduct of holiness and prayer. So, kung gusto mong maging fruitful sa life, you need to be holy. You need to be prayerful para ikaw ay maging fruitful. It is not by our might, it is not by our strength, but it is by the Spirit of God working actively in us. So, just want to share holiness. No, this is very, very important to each and every one of us. I just want to read 1 Peter chapter 1, verse 16. For it is written, be holy, because I am holy. So it is God who speaks about holiness. And He is talking to His children. Sino dito yung alam mo na anak ka ni Lord ngayon? Kung anak ka ni Lord ngayon, God is talking to you through His Word. And God said to us, to each and every one of us, be holy because our God is holy. Hindi sinabi ni Lord, be religious. Hindi sinabi ni Lord, be educated. Hindi sinabi ni Lord, be rich. Hindi sinabi ni Lord, be famous. Sinabi ni Lord, be holy. Sino excited ngayon na nandito ka ngayon? So, holiness is one of the character ng Diyos.
God is holy. So that's why all God's children must be holy. So ito yung bagay na dapat nating maipamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kabanalan ay hindi lamang karanasan. Ang kabanalan ay uri ng pamumuhay. Ito ay pagpili. Ito ay pamumuhay. Kaya nga, sinabi ni Pastor Ates kanina na ang buhay natin hindi po siya cycle. No, hindi po siya cycle. Ang buhay natin hindi dapat paulit-ulit. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka na sa cycle. So dapat ang buhay natin ay linear. Anong ibig sabihin ng linear? Merong simula at merong pupuntahan. Tama po ba? Yan ang ibig sabihin ng linear. May simula, pero merong pupuntahan. Pero doon sa simula at sa pupuntahan, ang tawag dyan, journey. Sa ating paglalakbay sa buhay, araw-araw, piliin natin ang kabanalan. Piliin mong maipamuhay ang Panginoon. Lumabas na tayo sa issues cycle ng life. What is the issue cycle of life? Yung para bang hamster, nakakita na kayo ng hamster? Yung na tumatakbo siya, umiikot yung kanyang tinatakbuhan. Kahit na anong bilis ng kanyang takbo, yun din ang bilis ng kanyang pag-ikot. So our life must not be a cycle. It must be a linear. So, sa buhay natin, mga kasama, dapat piliin natin na mabuhay para sa Diyos araw-araw. Hindi yan programa, hindi yan aktibidades, yan ay desisyon. Ako ay anak ng Diyos, ang sabi sa akin ng Diyos, magiging banal ako. At hindi lang ako magiging banal, pinapaging banal ako. So, even in the Old Testament, God commanded His children to live in holiness. It is not request. It is not just a declaration, but it is a command. In Leviticus chapter 11, verse 44, God said, I am the Lord your God. God introducing Himself. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creatures that moves along the ground. Verse 45. I am the Lord who brought you out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. So, ang identification, ang DNA ng mga anak ng Diyos, it is all about holiness. Holiness means choosing God over our lives every day. Choosing God over our lives kahit na kapalit ay katagumpayan. So dapat marunong tayong pumili ng kabanalan sa buhay po ng bawat isa sa atin. In Leviticus chapter 20 verse 7 says, consecrate yourselves and be holy because I am the Lord your God. So kaya, hindi sapat pala na nag-church lang tayo every Sunday. Ang gusto pala ng Panginoon, nabubuhay tayo para sa Kanya every day. May kausap po ba ako? So being holy doesn't mean that you are perfect. We are living in the fallen world. We are living in a corrupt world. Maraming nakakaasar. Tingnan mo yung katabi mo. Yung nasa kanan. At saka yung nasa kaliwa. Maraming nakakaasar. Tama? Lalo na pag-asawa mo yan. Aasarin ka niyan, pero hindi yan dapat. Pipiliin natin na wag maasar para manatili ang kabanalan. At pag naasar ka,
Normal na naaasar, pero magsisi agad. So holiness, it doesn't mean that you are perfect. Holiness means, yes, nagkamali ako, pero babalik ako sa Diyos. Madali akong umamin, hindi na ako magmamayabang, hindi na ako magmamalaki, hindi na ako lalayo. Pag nagkamali ako, amin agad. Ito pong mga nag-encounter na to, sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga ka-cell group. Paalala po, ito pong mga nag-encounter na to, hindi pa ho sila perfect. Magkakamali at magkakamali po sila. Pero wag nyo po silang huhusgahan, kundi sa halip ay tulungan. Sapagkat yun ang nais ng bawat isa sa atin. We are heading towards perfection. Kasi pag perfect na tayo, panglangit ka na. Ang banal, mga kapatid ko, ay ang Diyos. Pero habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, dapat nabubuhay tayo sa kabanalan. Hindi sa kasalanan, hindi sa galit. Nabubuhay tayo sa kabanalan. At yan ay desisyon. Pag alam mong mali, ituwid na agad. Sino po yung masaya na naiintindihan natin ito? So if you want to live a life of holiness, you need to practice a lifestyle of repentance. Ulitin ko ulit ha. If you want to live a life of holiness, you need to practice a lifestyle of repentance. Lagi tayong magsisisi. Ano ang ibig sabihin ng pagsisisi? Pagtalikod sa mali at pagharap sa tama. Iiwanan ng mali at gagawin kung ano ang tama. So it is not perfection. Si Lord ang perfect, hindi tayo. Pero gusto kong maintindihan yung mabuti ang mga bagay na ito because if it is without repentance, we cannot enter into the kingdom of God. Because the word says in Matthew chapter 4, verse 17, this is the message of Jesus. The first preaching of Jesus is all about repentance. Sabi ni Jesus, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. So if you are repentant, kapag nagre-repent tayo sa mga mali na nagawa natin, naisip natin, nasabi natin, we are not perfect. Nagkakamali ang isip, nagkakamali ang salita, nagkakamali ang ating ginagawa. We are not perfect. But when you realize that you committed mistakes, you committed failure, because sin is missing the mark. Yun yung ibig sabihin ng kasalanan. Meron ka dapat hinihit na mismo. Yun ang ibig sabihin ng sin. So, it is the moment that we repent before God. So, hindi kailangan perpekto. Pag nagkamali ka, dapat hingi ka agad ng sorry. Tapos, ulitin-uli natin. Gawin natin yung tama. Iwasan natin yung mali. Sino may naiintindihan? So, that is, holiness is all about. Yung mali, wag nyo nang ituloy. Yung mali, wag nyo nang itago. Kasi ang mga tao na nasasanay sa pagiging relihiyoso, gumagawa ng mali pero nagsisimba. Religion yon. Hindi matatabunan ng mga bagay na pag-attend mo ang pag-uugali mo. Because holiness is all about character. Sabihin mo sa katabi mo, pag-uugali. Kaya kahit na anong sipag, anong bait, anong galing, hindi po yan substitute for holiness. At hindi porke kompleto ang devotion, banal na. Hello, pakikalabit mo yung katabi mo. Sabihin mo, kumusta ka na? Nagiget nyo po ba mga kasama? Kaya tayo nagdi-devotion para magbago. Hindi para magsulat. Kung ang goal mo lang magsulat, dadami ang notebook mo. Pero ang buhay mo, hindi magiging maayos. Walang maniniwala sa'yo. Kasi yung integrity ng buhay natin, doon sa pinaniniwalaan natin, hindi naka-align.
Dapat yung paniniwala natin sa Diyos, yung pamumuhay natin sa Diyos, parehas. Maraming mga tao, yung paniniwala sa Diyos, yung pamumuhay para sa Diyos, magkaiba. So kaya dapat maintindihan natin ang mga bagay nito. Sabihin mo sa katabi mo, lifestyle of repentance. So pag may mali, magsisi agad. Pag ikinukorek, magpakorek agad. Hindi yung ikaw na ang mali, ikaw pa ang matapang. Ikaw na ang mali, ikaw pa ang galit. Gagamitan mo pa ng verse. Bumato ang walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan, di ba? Bakit mo ako hindi ka hinuhusgan, kinukorek. At porke nasasaktan ka, it doesn't mean that you are hurt, it doesn't mean that you are right. Hindi porke nasaktan ka, tama ka. Minsan masakit talaga ang matuto. Masakit talaga ang gumaling. Kaya tayo minsan nasasaktan kasi pinapagaling tayo. Kaya minsan tayo nahihirapan kasi pinapagaling tayo. So, hindi kailangan ng perfection. Ang mahalaga doon, confession. So, repentance and confession. So, ano yung confession? Yung mga bagay na mali, sabihin mo sa leader mo. Sabihin mo sa pastor mo. Yung mga bagay na mali, huwag mong sasabihin doon sa katropa mo. Kasi hindi ka matutulungan ng tropa mo. Halimbawa, meron kang kachat. Tinan mo, chinat ko. Nag-I love you sa akin. In-I love you ko kasi. Maniwala ka pag kaibigan mo, sabi mo, wow, intindi mo naman. Ako din, meron ha. Huwag nating sasabihin ha. Tayo-tayo lang nakakaalam yan. So, huwag nyo sasabihin sa tropa mo, sa kaibigan mo, sabihin mo yan sa taong magkukorek sa'yo. Sino may naiintindihan ngayon? Because our goal is holiness. And if you want to live a holy life, we need to have a lifestyle of repentance. And we need to practice confession. Iko-confess natin yung mga bagay na mali, yung mga bagay na nakakatakot, yung mga bagay na kasalanan. I-confess natin ito. Kanino? Kay Lord. At saka doon sa accountability partner mo. Yung leader mo, yung guide mo. Sino man nagpapasalamat sa guide niya? Grabe, itinawid ka. Grabe, antok na antok ka ng ganun. Buti ginising ka. Antok na antok ang ganun, binigyan ka ng kape. Sino nagpapasalamat sa kanyang mga guide? Sa kanyang leader? So sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, if we confess, the word if is conditional. The word if is depend upon those person na naka-open kay Lord. Ang sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sa paglalakbay sa mundo, mga kasama, madudumihan ka. Kasi madumi ang dinadaanan natin. Pero hindi porke nadumihan ka, marumi ka na. Sino may naiintindihan? At kapag may nadumihan ka, hindi ka marumi, nadumihan lang. Allow somebody to purify you. Allow somebody to cleanse you. So kaya, mahalaga talaga na marunong tayong mag-confess. Sabihin mo, pagka medyo tinatabangan ka mag-devotion para mag-encourage ka. Tinatabangan ka mag-cell group para ma-encourage ka. So you need to confess. Sabay-sabay nga natin, confess. So it is requirement for holiness. Confession is also requirement for holiness. Kung yan ay itinatago mong mali, maniwala kayo, balang araw sisingaw yan. Lahat ng masama, lahat ng bulok, pag tinanggal ang takip, nangangamoy. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, buti na lang, wala ka ng bulok na itinatago. So, sino dito yung excited ka na may mauunawaan tayo ngayon? So, gusto kong maintindihan nyo na ang ginawa sa atin ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo,
Kinuha niya lahat yung ating mga karamdaman, yung mga kahinaan, mga kasalanan natin. Amen? Para ibigay sa atin ang kabanalan. So, ang tawag dyan sa kabanalan na yan, positional holiness. God is putting you in a place. God is making you holy. Positional holiness. Hawak-hawak mo yan. Ikaw yan. Sino excited? Meron kang position ngayon. Tawag dyan, positional holiness. What is positional holiness? God infused it to us. Inilagay yan sa iyo ng Panginoon. Siya ang gumawa niyan. Madumi tayo, makasalanan tayo, pero ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin yan. Positional holiness. Sabihin mo sa katabi mo, holiness, akin yan. Kaya pakisabi sa katabi mo, banal ka na ngayon. Kaya sa harapan ng Diyos, you are holy. And holy means saints. Sabihin mo sa katabi mo, tanongin mo kung anong kanyang pangalan. Tanongin mo kung anong pangalan. Sabihin mo sa kanya kung babae, ikaw ay si Santa. O banggitin mo kanyang pangalan. Kung lalaki yan, sabihin mo, ikaw ay si Santo. Positional holiness. Hindi pwedeng maging Christian na hindi holy. When you receive Christ as your Lord and Savior, positionally you are holy. So you need to be real. You need to be authentic. You need to be genuine. Sabi mo sa katabi mo, hindi peke. Dapat totoo. That is positional holiness because God infused it to us. Infuse means inculcate. Infuse means parang in-inject sa'yo. Isinaksak sa pagkatao mo. Ibinuhos sa pagkatao mo. In-inculcate sa pagkatao mo. That is positional holiness. Hindi tayo banal pero pinapaging banal. Sino excited? So dapat nag-e-expect ang Diyos na ang buhay mo pang kabanalan. Hindi pang kasalanan. So, pwede bang pakibati mo ang katabi mo, sabihin mo, ang buhay mo, pang kabanalan. Hindi pang kasalanan. Yung with conviction. Ulit. Ang buhay mo, pang kabanalan. Hindi pang kasalanan. So, that is positional holiness. Sabay-sabay tayo. Positional holiness. Pinosisyon ka ng Panginoon na ikaw ay banal. Mag-sink in sa'yo yun. Sino minaunawaan? And then, hindi lamang yun. Meron tinatawag, pangalawang bagay, practical holiness. Positional holiness, God make it to you. Si Lord ang gumawa niyan. Pero yung practical holiness, ikaw ang magre-respond. Lifestyle natin ito. Practical holiness should be practiced every day. Sabihin mo sa katabi mo, practice every day. Tandaan mo, pag nabubuhay ka sa kabanalan araw-araw, hindi ka dyan sanay, pero balang araw, habang ginagawa mo yun, masasanay ka rin. Kasi sanay tayo sa kabanalan. Ang practice natin, kabanalan. Kailangan pa bang i-memorize? Bisyo na to. Tandaan nyo, ang bisyo, hindi nangyari kaagad yan. Kapapractice yan. Sino may bisyo? Taas ang kamay. May bisyong kumain, may bisyong matulog, may bisyong manigarilyo, may bisyo sa alak, may bisyo sa babae, may bisyong katamaran. Sabi mo sa katabi mo, tapos na yan ngayon. Ang bisyo natin, sumunod na kay Lord. Amen. So, that is positional holiness. Mahalaga yan, mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, sapagkat yan ang binigay sa atin ng Panginoon. So, kaya mga kasama, mahalaga ito na naiintindihan nating mabuti. Without holiness, they cannot recognize Christ in us. Without holiness, they cannot recognize Christ in us. Madali kang mahalata pag ikaw ay nabubuhay sa kabanalan. Maraming magagalit sa'yo. Subukan mo yung kaibigan mo, pag niyaya kang uminom, hindi ka sumama, sasabihin sa'yo, nag-iba ka na. Sabihin mo talaga, iba ka na. Iba ka na.
Kitang-kita ko. Dapat ganun. Hindi yung walang pinag-iba. Walang pinag-iba. Parehas lang tayo. Hindi ganun. Imagine mo yung hindi Christian na umiinom, tapos ikaw Christian, iinom ka pa rin. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, iba na ngayon. So we need to work out. No, work out yung kabanalan natin. Sino yung masayang-masaya ngayon? Na without holiness, they cannot recognize Christ in us. Sino dito yung excited kapag uwi mo, ang makikita sa'yo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, kailangan ng holiness. Tuwan-tuwa ako doon sa isang nag-preach. Hihiramin ko tong linya na to. Sabi niya, alam niyo, sa bahay, naiinggit pa nga ako sa daga eh. Ang tawag ng lola ko sa daga, mabait. Samantalang sa akin, demonyo. Abay, nakapagtataka yan. Ang tawag ng lola niya, sa daga, mabait. Sa kanya, demonyo. Buti na lang, pwede magbago. Yung tatay niya, na isasama niya na dito. Sa susunod, lola na niya. Yung kapatid niya, nag-encounter na. So kaya, mahalaga talaga na nakikita yung pagbabago sa atin. Kaya ka nagbabago kasi yan ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi tayo mabait, hindi tayo magaling, kaya hindi tayo dapat magbalaki. It is only by the grace of God. I just want to remind you, without holiness, they cannot recognize Christ in us. So we need to develop our relationship with God daily. No, we need to develop our relationship with God daily. So kaya, lagi ka nagpe-pray, lagi ka nagbabasa ng Bible, para lalo kang bumabait. Para kapag hindi mo na-display ang Christ-like character sa buhay mo, yung mga pamilya mo mapupunta sa impyerno. Hindi sila maniniwala sa atin. Tandaan mo, tinawag ka ng Panginoon hindi para maging successful. Tinawag ka ng Panginoon hindi para maging famous. Tinawag ka ng Panginoon hindi para maging educated. God called you to be holy. And when you are holy, God will make you famous. God will make you rich. So, ito yung bagay na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The word and revelation from the Lord, and most especially when we are doing devotion, we ask the revelation. We ask not just the revelation, but the direction. Kaya sa mga nandito ngayon, unahin mo lang si Lord, lahat ng bagay ibibigay sa iyo ng Panginoon. So sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Live in holiness. Kaya congratulations sa lahat ng mga nandito ngayon. Marami na namang mabubuhay para sa kabanalan. At kung nandito tayo, come on, bigyan natin ng the best clap si Lord. Our God is great. No? At kung nandito ka ngayon, pakiramdam mo na hindi ka banal kasi nakagawa ka ng mali kahapon. Kung kanina, papunta ka pa dito, nainis ka, nagalit ka, pakiramdam mo hindi ka banal, mali ang pakiramdam mo na yan. God make you holy. Positionally, sa tingin ng Diyos, banal ka para maipamuhay mo ito. So starting today, live a holy life for God's glory. So I just want to pray to each and every one of you dito sa lugar na ito. Maaring dinidisqualified mo yung sarili mo kasi meron ka ng pride. Naakala mo ang pagsunod sa Panginoon, perfection ang goal. Hindi ho perfection ang goal. Ang gusto ng Panginoon sa atin, progress. God wants us to change from glory to glory. Always remember the two kinds of holiness, the positional holiness and the practical holiness. Ang practical, resulta yan ng practice. Magre-result yan ng practice. Yung position mo, ikaw na yan. Yung being mo, yung nature mo, ikaw na yan. But you need to live a life of holiness. So, ang prayer ko ngayon, mabawasan sa mundong ito ang gumagawa ng masama. At madagdagan ang gumagawa ng tama. So let us live our life in holiness. Let us project Christ in our life. So maniwala ka
One step at a time. One person at a time. Pag na-influensyahan mo sila, I tell you, we will win the world for Jesus. One person at a time. One step at a time. Huwag niyo agad mamadaliin. Process ang life. So I just want to each and every one of you na ngayon, simulan natin ang pamumuhay para sa kabanalan. God called us to be holy. We need to respond. Sapagkat pag banal ka, if you live a holy life, if you learn how to dwell the Word of God, if you learn how to pray, I tell you, fruitfulness will come. Abundance will come. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, that is your design. Ang gusto ng Panginoon, ang buhay natin para sa Kanya lang. Pwede ba na sa mga sandaling ito, huwag niyong kalimutan kung sino kayo. Kaya namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para ibahagi sa iyo ang kabanalan. At yung kabanalang ibinahagi ng Panginoon, pang-araw-araw natin itong ipamuhay. Sa bawat isa na nandito ngayon na nagdidesisyon, Lord, I want to be holy. Make myself holy. Lord, hindi lang babawasin ko yung kasalanan. Hindi lang ako magbabawas ng kasalanan. Lord, makita ko yung kasalanan at huwag kong magawa ang kasalanan. At kung magkamali ako, Lord, ihihingi ko agad ng tawad at hindi ako magmamayabang. So if you are that kind of person right now, alam ng Diyos na tayo ay pwedeng magkamali because we are human beings. We are not perfect. Only God's love is perfect. So if you are willing today, God wants you to be fruitful. God wants you to be productive. Live a holy life. Let us dwell in prayer. Pwede bang tumayo tayo sa presence ni Lord? Holiness is not activity. Holiness is not a program. Holiness is who we are before the Lord. Holiness is how we act in the world. Ulitin ko ulit yun, ha? Holiness is who we are in the Lord. And the second holiness, as practical holiness, is how we act in the world. That is holiness. Kung gusto mong dalhin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, kung gusto mong dalhin ang presensya ng Diyos sa iyong pamilya, at mabuhay ka ng mapayapa, mabuhay ka ng walang takot, mabuhay ka sa kasaganaan, mabuhay ka sa pag-ibig, mabuhay ka sa kapayapaan, bring the presence of God in your family, bring the presence of God in your household. And you need to cater the Holy Spirit in your life today. God wants to purify you. And maybe ask Just worship Him. and precious Purify my heart, Lord. purify my heart. And maybe ask of your God refine us. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. Yes, God. Oh, set apart for you, Lord, and I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be. Make a decision right now. Make a decision. Holy.
Starting today, you will live in holiness. Set You will live for God's greater glory. you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy. holy, set apart for you, Lord. I choose to be Yes, choose to be holy, Lord. holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Take your position right now. Take your position. You are holy. Take your position. Take your position before God. God made you holy. That is your position before the Lord. Ginawa ni Jesus na ikaw ay banal. Just receive in your heart, receive in your spirit right now. Whatever na ginawa nating mali, let us confess. Let us repent before God right now. Father, we come to you. You know everything. We are bold and confident that you love us so much. Walang malaking kasalanan na hindi mo kayang patawarin. Walang malaking pagkakamali na hindi mo kayang ituwid. Lord, bumabalik kami sa iyo. Lord, tanggalin mo ang pride of religion. Remove in us the spirit of pride. The spirit of religion, O God. Na pwede kaming tawaging Kristiyano kahit na hindi kami nabubuhay sa kabanalan. Lord, patawarin mo kami kung nakikipaglaro kami sa masama. Ginagawa namin ang tama, ginagawa namin ang masama. Lord, patawarin mo po kami. Bigyan mo po kami, Panginoon, ngayon ng damdamin na ang buhay namin para sa iyo lang. Kasi may ginawa ka sa amin, Panginoon. Lord, yung position namin na pagiging banal at ganoon din yung pamumuhay namin magiging banal. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito ngayon. Lord, patawarin mo po kami kung kami man ay nagkulang. At mula ngayong araw na ito, Panginoon, nagdidesisyon kami na kung anong gusto mo gagawin namin, Panginoon. Hindi kami mabubuhay sa aming buhay araw-araw na hindi ka kasama. Hindi kami gagawa ng mga bagay na walang iyong instruction, na walang iyong direction, O God. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na mabuhay na ikaw ang kasama. Lord, tapos na po ang kahirapan sa buhay namin, tapos na ang kalungkutan sa buhay namin, tapos na ang kapigatian sa buhay namin. Lord, mabubuhay kami ng tagumpay. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat idadagdag mo ang lahat ng bagay sa amin pag inuna ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinapupurihan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.